Okay guys, so nakauwi na nga kami. Galing kami dun sa Horticultura Pilipina at nag-support tayo sa ating mga friendship na mga plant seller, which is Ma'am Tess Aguirre, Cactus Garden, and Agnes, which is Thorny Little Ones, diba? So eto na, ipapakita ko na sa inyo yung plant haul ko na nabili doon sa kanila. I hope you like it. Kung ano man tong mga napili ko, pakita ko sa inyo, okay? So, ayan na nga sila. So, let's start from the front. Ito, Euphorbia to eh. I'm sorry guys, hindi ko talaga alam ang pangalan. Pero alamin ko talaga. Mahilig kasi talaga ako dito ngayon. Hinaantay ko, balay mo, magmilagro at mamulaklak. Mai-cross ko sa mga kung ano pang Euphorbia nandito sa akin. Guys, mind you all of these are sprayed na. Inispray ko na to sa labas. Tapos, pinahanginan ko na yan. So, na-insecticide ko na bago ko pinasok dito. Pero just the same, after kong mag-vlog dito, ilalagay ko pa rin sila sa labas at ika-quarantine ko pa rin sila ng how many days bago ko sila talaga i-introduce sa loob. Tapos, i-stable ko sila. And then palitan ko yung lupa. Kasi para talagang safety na safety tayo as soon as nag-stable na sila. Mga 2 weeks siguro. Tapos, eto na tayo ngayon. Balik tayo, no? Ito yung mga Euphorbia, aloe vera na binili ko sa kanila. Ayan, ang ganda, diba? Oh, lalagay ko to doon sa aloe vera garden ko. Kasi, ito yung mga secret collection ko. Aloe vera, yung mga onion. When I say secret collection, yung kinokolek ko, pero hindi lang ako nag-iingay sa online. Basta gusto ko lang silang nandiyan dyan sa paligid ko. Then this one is, ewan ko, mamilyari ba to? Plumeria. Something like that. Pero this one, malakas na ang loob ko ngayon magbibili ng ganito na sobrang balbon, sobrang maputi. Kasi I have a deck na at inayos ko na yung deck at pinaglalagyan ko na ng harang para yung mga kapitbahay ko hindi na mapakialaman, hindi na masimentohan yung mga halaman ko. Therefore, safety na sila. So, malakas na ulit ang bumili ko na, ang loob ko bumili ng mga gantong uri ng cactus. So, eto, malakas tong dumami at mabilis tong dumami pag nilagay ko to doon sa taas. May mga iba na ako nito sa taas na nakalagay ngayon. Okay na sila, stable na. Tapos, ang cute nila tignan kasi ang puputi nila. Tapos, pag namulaklak, kita nyo yung bulaklak nila, yun lang ang naiibang kulay, di ba? And then, of course, I have my gymno, which is, ito yung ating inermis. Ibig sabihin ng inermis, wala siyang tinik. Yan. Hindi ko nga lang alam kung anong variety to kasi hindi sila particular sa mga variety. But this is a gymno. Ang ganda lang kasi parang jester type siya. Ang jester type, ibig sabihin yung mga lagayan dapat ng spine niya is parang yung parang, alam mo yung jester, yung nagpapatawa sa hari. Parang clown, ganyan. Ganun yung pagkaka-arrange nung lagayan niya dapat ng tinik. Okay? Tapos, of course, hindi mawawala ang mga Franco. So, I had this one. Hindi na muna ako bibili ng mga premium na Franco. So, I will stick to yung mga somewhat hindi premium. It's either bibili ako ng semi-premium pero coming from cuttings, ganon, or from seeds pero hindi na masyadong mahal. Kasi, alam nyo sa totoo lang, hanggang ngayon nananakit pa rin yung dibdib ko. Ewan ko ba, masikip pa tayong bra ko. Charot lang. Doon sa nangyari sa aking mga Francosi at ayoko na ulit mangyari yon. So, therefore, ang mga binibili ko muna ngayon is yung pang crossbreed doon sa mga natitira kong Tularensis para magkaroon sila ng variety at sakupin ng Franco yung lahi nila. So, this is the start of something yun na talaga sa akin. Magko-concentrate na tao at magfo-focus na ako sa pagko-crossbreed sa aking mga Franco at aking mga Tularensis. Ang ganda, di ba? Look at this one. Alam nyo, mahilig talaga ako sa kulot-kulot ang dahon. Hilig ko na talaga yan. If ever naman na hindi kulot ang dahon, mahilig ako doon sa compact form lang. Ayoko nung makalat masyado. Ayoko nung watak-watak. For example, this one, itong dalawang ito, nabili ko, makalat ito actually, itong dalawang to. Kaya lang kasi tignan nyo naman yung attitude ng dahon, no? Tignan nyo yung characteristic ng dahon, no? It's full maple. Tapos tignan nyo, parang siya, parang canvas of an artwork, di ba? Kung pagmamasdan nyo. Tignan nyo yung venation, di ba? Then this one is, tignan nyo yung venation, no? Hindi man siya masyadong full maple, rounded naman siya, di ba? Tapos tignan nyo, galit na galit, naghihimutok. Ang dami niyang, ang tawag dito sa tao,
varicose veins. Kaya binili ko rin siya. Okay? And then, this one is a cutting. Pero tignan nyo, oh, di ba? That is maple leaf. Pero tawag nila dito sword eh. Pero ako yan ang true maple sa akin eh. Parang English ivy na dahon siya, di ba? Oh, then meron ako ditong bagong acquire. Kanina ko lang to kinuha din sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa inyong mahilig ako. Gusto ko yung mga dahon niya, yung parang naka-curl, yung hindi siya sabog, hindi siya kalat na gano'n. Unlike yung ganito sabog, di ba, kalat. Masikip sa, ano ko yan eh, masikip sa mini garden ko yan. Pero yung mga ganito, yung parang nakaganyan siya, parang nakatingin sa langit, na parang nagpe-pray, yan ang gustong-gusto ko talaga. Yan o, tingnan nyo. Diba? Yung parang nagsisiksikan sila, pero mga nakaangat sila, tapos kumukulot-kulot sila. Ang ganda, di ba? May attitude siya. Tingnan mo. Oh. Hindi siya makalat. Hindi siya masakop ng space. Yan ang gustong-gusto ko. And then, another one is, this one, lalo na to, paborito ko na to ngayon. Kita nyo, gustong-gusto ko yung ganyang attitude ng Franco. Yung parang nagsisiksikan pero kulot-kulot yung mga dahon. Ayan. Yan talagang gustong-gusto ko sa collection ko. Wala na akong pakialam doon sa mga cup type, yung mga ganon. Basta gusto ko yung mga kulot na dahon na ganito. Yan talagang gustong-gusto kong i-collect na Franco, di ba? And then this one is, hindi ko naman talaga to binili. Napanalunan to ni Ate Zenny. Kudos kay Ate Zenny. Thank you so much. Ibinigay niya sa akin ito. Yan, di ba? Ang ganda din, di ba? Common lang naman siya. Wala naman siya something special. Pero at least, kahit papano, maiko-crossbreed ko siya para makapag-form ako ng abanico type na dahon, di ba? Ganda din, di ba? And then, last but not the least, guys, this one is also euphorbia. I forgot the name of this euphorbia. Kung nasa comment section, please do help me para sa nito. Para sa name nito, sa ID nito. Kasi sinabi nila sa akin kanina, pero alam mo naman ng lola, masyadong malilimutin. Pero ang cute-cute niya kasi. Tapos kasama na yung paso, binigay na nila sa akin yung paso. Tingnan nyo, oh. Ang cute-cute, diba? O, teka sandali, umuugay mesa na to, wala akong tiwala. Ayan, o, tignan nyo, ang ganda, o. Ang ganda ng pagkaka-stage niya. O, sinama na nila tong paso, binigay nila sa akin to. Itong paso na to, isinusumpa ko sa balat ng aking hardins. Aking hardins, diba? Na itong pasong ito ang mananalo ng isang plant event na sasalihan ko dahil gamit ang isa sa mga euphorbia ko at mananalo ako. O, di ba? Yan, sinusumpa ko na yan. Itong ano na to, pat na to. Ay, charot! Kala mo naman, makapanalo, no? Ewan ko na lang, di ba? Well, at least, di ba, may dream tayo. Wala namang masamang mangarap, di ba? So, these are, pagtapos ko nito, ilalabas ko ito. Babalik ko sila dito. And then, ayaan ko muna sila sa labas for 2 weeks. Tapos, di ba, hinawakan ko sila, nilagay ko sila dito. Ang gagawin ko, magsasabon ako ng kamay, mag-alcohol ako ng kamay, and then this area, although na-insecticide ko na sila, na-sprayan ko na sila ng Nauro, ang Nauro ko ngayon, 200 ml lang ang gamit ko sa sachet, isang sachet. Ang usual ata is 250 to 350, pero tinatapangan ko yung blend kapag may bago akong acquire na plants, ini-spray ko, mas matapang siya. Tapos, just the same, ito rin, itong lamesa na to, mamaya isprayan ko ng water-based na Baygon, and then pagka natuyo na siya, aalkoholan ko. For safety precautions lang, at ako'y ayaw ko na kasi may mga ilang premiums pa akong Tularensis hybrid na nabubuhay. Ayoko na po silang madamay kasi sila na i-cross ko. And then next time, bibili pa ako ng mga Franco, pero usually ang aim ko na at ang goal ko na is makapag-crossbreed, hindi na ako mangongolekta. Kukuha na lang ako ng mga may certain characteristic na magagamit ko for crossbreeding. Okay, maraming salamat po. And if you like this kind of video, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel and hit that notification button just in case meron na naman pong binili ang Lola ng mga adik-adiktos na halaman niya. And kung kayo po'y nasa ibang platform, please, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim here saying na happy plant is happy life with Cactus Garden and Thorny Little Ones. At pumunta po kayo sa Horti
Filipina sa BGC. Ang dami doon. Hindi pa nga sila nakalatag, nakakaasar. Kaya nga pumupunta ako dati, late na eh. Yung bandang ending na. Kasi alam ko latag na sila noon eh. Pero ngayon pumunta ako ng starting pa lang ng kanilang paglalatag. Kasi ang aim ko is para ma-vlog ko sila at mai-support ko sila at para maraming magpuntahan doon. Okay, kaya po, bisita po kayo ha. It's Horty Filipina. Diyan sa BGC sa De Jesus Oval ata yun. Just, okay, message nyo si Agnes Yasit ng Attorney Lil Ones. Okay, maraming salamat po.